now here at Petron Lakeshore. At dito na lahat ng ating kasama. Hindi tayo late, kakasabay lang din kami sa convoy. Ayun sila, Sir Jay, si Derek, tapos mga guys from Method. So this is my first time din na magdadrive ng ganito kahaba na ako lang mag-isa sa sasakyan. And also wala akong baon na anything, so buraot tayo today. Wala akong baong pagkain, wala akong baong inumin, wala lahat. So ito yung ating sasakyan. Yan, puro gamit lang. So nagdala ako ng Starlink, tent ko, ground tent, upuan, my bag, and mga camping gears, mga pang luto. So dito sa harap is the media box and laptop, drone, and yung ating magandang jacket from Overland Kings. Tignan mo, ang ganda ng likod niyan. Oh, di ba? So this is my first time for a very long time na mag camp na medyo raw, and yung sasakyan is not dressed up for overlanding. Pero syempre kaya natin yan kasi medyo may experience naman tayo pagdating na sa camping. So very basic, walang airbag, pero may malamig na AC. Meron tayo ditong one din na head unit. Meron tayo ditong old school na malapad na rear view. So yan ang ating katabi ngayon, si Kamahalan. Hindi po sumama, medyo busy sa work, kaya solo gaming tayo. Okay, so ang biyahe natin ngayon, pupunta tayo ng Pangasinan. At pinanood ko kagabi yung pupuntahan namin. Talagang napakaganda. Talagang puntahan to ng mga nakamotor, ng mga nakakotse. And sa nakita ko, sulit na sulit yung biyahe kasi napakaganda ng pupuntahan. And meron kami i-discover na lugar kasi medyo raw camping, so itatry namin mag-camp sa tabing ilog. So sana maganda yung daan and kaya ng LN natin. Also, kung hindi naman tayo makapag-camp doon, meron naman silang spot na pinag-campingan before kasi mga kasama natin ngayon nanggaling na dito. So may pinag-campingan na sila before, parang plateau, and sabi nila malamig daw doon. So we'll see. Oras natin ngayon, it's almost 9 in the morning, 5 minutes before 9, and we're about to take off. So ito yung ating parang basic car camping. So ground tent tayo ngayon at manghihingi lang tayo ng chibok. Wala tayong baong chibok. Sinabi ko sa kanila gabi, medyo busy preparing for the loop, kaya sabi ko, boss, magko-contribute na lang ako or paano ba, hindi na ako makapunta ng grocery. So eto na, roll na tayo. So yung LN natin, ang takbo lang nito, yung takbong pogi lang to, 8100, max nito 120, pero chill lang tayo, tama na ako sa 100. So yung biyahe po natin would take around 2 to 3 hours. So depende lang kung may stopover, pero winays namin going there to Taang Kalikasan, about 187 kilometers galing doon kanina sa pagpasok ng NLEX. So we're passing through Esitex, then Tibilex. So mag-exit kami ng Urdaneta, then Pakalasyaw kami, tapos tsaka kami didiretso ng Taang Kalikasan. So ang weather natin ngayon is very good, maaraw na maaraw, and ang sabi nila sa atin, malamig daw dun sa pupuntahan natin. It's a raw camping, wala tayong kahit ano, so off-grid yun, walang water supply, walang restroom, walang kahit ano talaga. So this is the first time din na matatry ko for a very long time na mag-camping ng raw. Tapos medyo tapos hindi pa ganun ka-prepared yung sasakyan ko. Actually, hindi talaga siya prepared kasi wala siyang RTT tent, wala siyang awning.
So medyo ano tayo ngayon, wild boys ang datingan natin ngayon. So right now it's 10 minutes before 10 o'clock and last rig tayo. So we have 6 rigs sa lakad na to. So the spearhead is the LC200 ni Boss Sam. Tapos may kasama tayo FJ. Meron din tayo kasama Fortuner, Hilux ni Boss J, Hilux na isa pa, then Ranger ni Direk, and then me. So 7 pala, sorry. So yun ang ating convoy ngayon. And I'm the last, I'm the tail kasi talagang ano ba na, chill lang yung takbo ng LM natin, no? And we're expecting na bago mananghalian, nandun na po kami. So baka nyo po yung mga susunod na pangyayari. Panoorin nyo lang po yung mga magagandang tanawin na ipapakita natin sa inyo. So meron kaming stopover dito. Nandito kami ngayon sa Kalasyaw. And dito kami sa Autolac. So tignan natin yung loob kasi nakikita ko may mga magagandang sasakyan. Yan o, Autolac. So syempre may method. Oh, nice. Tignan mo yun o. Pogi o. BRZ Accent Navara oh. Oh, si Mr. Everywhere oh, nakita nyo na naman. Morning boss. Hello boss. Nice to see you here. So yan, makikita nyo dito may mga tires. Katulad nitong Ridge Grappler, available to dito sa Autolux. And marami silang ano dito, magagandang items oh. Tignan mo. Pag car enthusiast ka, may Monte Carlo sila dito, Seibelt. Yan, ano pa ba to? Go Fast Beats. Ito gamit ko dati nung may ano ko, Subaru. Race goodies. Alpine Stars. Oh, oh, di ba? Tapos dito meron din silang DTE pedal box. KW, ST. Daming rims oh. Pogi oh. Rolling na kami ulit and we're going to Pedritos. So pinuntahan natin dito si Sir Ray, the owner of Autolux, Geely, Honda, Yamaha. So kanila din po yung pupuntahan natin, yung kakainan natin na Pedritos. Magla-lunch lang tayo doon. Kaya natin sila sinamahan kasi po sila rin po ang magdadala sa atin papunta sa ating destination. So kabisado nila yung ruta, kabisado nila yung lugar, and they coordinated with the LGUs so we can camp doon sa ating pupuntahan. Gutom na ako, sakto. Pag mga ganito mga pagkakataon, kain na namimiss ko si Mami si. Sigurado masarap kasi Ilocano food eh, kaya sure ball to. So ang oras natin ngayon, it's 12:09 and sabi nila from here 2 hours na lang daw nandun na tayo. Yun, dito kami Rancho Pedritos. Wow, masarap ang pagkain talaga dito, nakita mo naman. Ating kaibigan. Wala po. Sarap nung kinain namin, legit talagang Ilocano, talagang grabe yung bangus. Siyempre malapit tayo sa Dagupan. Isang bayan lang tayo away sa Dagupan, kaya yung bangus dito grabe. And yung kanilang dinakdakan. Pati yung sisig. Nakakatuwa tong LN. Simula Manila hanggang dito 240 na yung tinakbo. Eh 1/4 pa lang yung nababawas sa crudo ko. Sobrang tipid niya. Tama lang din yung punta namin na hindi ganun kaaga kasi during noon time dahil wala tayong sisilungan doon.
napakainit dun. So tansyado nila pati yung oras ng arrival natin dun sa spot na pagkakampingan natin, mga 3 or 4. So pagdating natin, presko na. So abangan nyo rin yung drone shot kasi sila nakailang balik na dito. Sabi nila sa akin kanina, Jack, grabe pag drone ka dun, ang ganda ng makukuha mong view. Kasi yun din yung mga napanood ko dun, katulad kila J4, yun din yung napanood ko sa kanila. Sabi ko, ang ganda naman. Gas stop tayo, tapos lilipat na rin si RJ dito. Kukuha tayo ng mga magagandang footage kasi malapit na rin tayo. Actually, natatanaw na namin dito yung Daang Kalikasan at natatanaw na rin namin yung mga magagandang bundok. So mamaya papaliparan natin yun, kukuha tayo ng mga magagandang footage para ma-enjoy nyo guys. So pasok na tayo ngayon sa Daang Kalikasan. Tanaw na namin siya, nasa harap namin siya. Yan, kinukuha na ni RJ, kaya makikita nyo rin. May konti lang kaming technical difficulties yung aming drone na bago. Hindi pa pala namin na-activate, so hindi siya nagko-connect dun sa controller. Pero ano na, downloading na. Daming ano dito, palay ang tawag dyan, di ba? Yes, boss. Binibilad nila yan para Maging bigas. approaching tayo sa checkpoint. Hindi pa kasi ito buo. So yung dulo nito, nakalimutan ko lang kung anong pangalan ng lugar na binanggit kanina. Daang Katutubo. Daang Katutubo. Tama ba? So yun yung putol pa. O Daang Katutubo itong papasukin natin. Yan, nasa checkpoint na po tayo. Sarado pa to eh. Sarado pa. Okay, yun. Pinahinto po tayo ngayon. Ayan. Waiting lang po tayo. Kasama po natin yung magbibigay ng access sa atin for us to go through. Ayan. So first time ko rin mag-drive ng manual sa ganitong katarik. So second gear all the way tayo. Matarik na matarik ang paakyat dito. Gapang lang, kaya natin yan. Arnold, mag-flex ka raw, flex. Kung ano yung quality ng output nito. So hindi pa namin alam kung anong kalalabasan nito, pero most of the vlog or 50% ng vlog na to shot on the Insta360 Ace Pro. Para sa paligid nito. Ganda dito. Ano ba yung trabaho natin? Saktong-sakto. It's almost 4 o'clock, hindi na mainit. Windows down, malamig na isimoy ng hangin. Solong-solo yung daan kasi wala naman ibang dadaan dito ngayon dahil sarado yung kabilang dulo nito. So kahit dumit na tayo dito, magbagal tayo dito, pwede. Ganda! Promise, ang ganda. Lalo na siguro pagdating natin dun sa campsite. Wala pa tayo sa campsite. Nakikita natin. Gusto ko malaman kung ilang kilometro total ito eh. Alamin natin yan. Kaso wala tayong signal, hindi tayo makakapag ano ngayon, Google University. Ito, matarik-tarik na to.
muna kami, picture tayo dito. Grabe, challenging yung pakyat. First gear, second gear hanggang kanina, straight all the way first gear. Napakaganda ng view. Hanggang ngayon nag-update pa din yung drone namin para ma-activate, para mapakita namin sa inyo yung napakagandang view. Pero alam ko si Direk nagpapalipad na eh. Ganda dito, grabe. Yan, they're taking photos. Oh, ha? Taking videos. Oh, wow. Lahat ng natatanaw nyo, hindi sa amin yan. Ganda oh. Hiningal, Sir Sam? Ha? Hiningal yung LN? Hiningal? 1 to 1 to lang. Hindi na makaakyat. Yung ang pogi mo pero ang bagal mo, wala, 1 to 1 to lang. Pogi pero ang bagal eh. Pero love na love ko to. Oh ha? Let's go. Tinatawag at taste pogi. Ha? Tinatawag at taste pogi. Hindi naman taste pogi, takbong pogi. Takbong pogi pala. Oo. Medyo matarik po ang ating dinadaanan ngayon. Maingat po natin tong binabaybay. Yung uphill na yan, that's daang Kaputubo. Yung kick service hanggang dito na lang sa layan. Engine brake lang tayo kasi talagang napakatarik nito. Copy sir. Ken, dapat babalikan na lang natin. Hindi na siguro sir. So dinadaanan natin ngayon yung isa sa pinakamatarik na point nito. Naka first gear lang tayo, hindi tayo naka brakes. Engine brake lang tayo kasi talagang super steep. Wow. Matarik talaga siya. Kung kasama ko nanay ko, sumisigaw na yon. Hindi naririnig na yung gulong. Grabe. Para umandar tayo, yung clutch dinidepress ko lang ng konti kasi pag masyadong nakabitaw halos hindi na umaandar, hirap na rin yung makina. Nag-logger na kami dito. Nakalogir na daw yung LC200 dun. Matarik talaga siya. Hindi ka pwedeng mag-rely sa brakes dito kasi talagang tingnan mo yung katabi ko nakakapit na oh. Kung nakikita nyo lang. Ayan, matarik na dito. Grabe, imagine mo yung mga nakamotor na lakas ang loob nila dito ah. Ayan, ito rough road to. Daming langaw dito, promise. Rough road din to na matarik din. Oh! Ang ganda ng ano, pang-picture tong lugar na to ah. Ayan, may cameraman pong bumaba. Diyan ako brother. Yung tamang coach. Huwag kong atawin. Wag. Unahan kita, hinto ako. Ganda dito guys, promise. Kailangan yung puntahan to. Solid. Diretso ko na ng konti. Sunod na kami. Copy. Wow, mas matarik to, Jay. Hindi na kalsada yan, boss. Oh, di na Direct kalsada. mauna ka nga. Ikaw yung pain. So, wala nang kalsada. Hindi nakita sa lente. Dito lang ba ako sa likod mo, Jack? Sige lang po sir, okay lang po, go lang po. Okay, going. Ipinauna lang po namin para ma-videoan po. Copy.
O, direct talon. Para may alay. May tao pala dun, oh. Ano? Ayun ang kukunan mo. Ayun, oh, may tao pala dun, oh. Oh, ayun, oh. Boss, saan po yung McDo? Ano lang, 1 kilometro na lang. 1 kilometro. Dumb ways to die. Ito po yung sinasabing dumb ways to die. Nagkiraan lang po kami, mag-advance lang po kami. Nakahinto sila, nakahinto. Ang haba pang tatakboy namin, ayun, oh, nakikita nyo yun? Yun. Grabe na yan, sir. First gear lang tayo ulit. Slowly but surely. Daang kalikasan, daang matarik. Daang napakaganda. Ito yung literal na sightseeing lang, pero tuwang-tuwa ako, no? Isipin mo, isang araw pa lang natin nilalakbay yung Pilipinas. What more sa Philippine Loop, 45 days puro ganito gagawin natin. Walang humpay. Alam mo yung habang nakatingin ka sa kanya, nanamnamin mo yung magandang view eh. Ang layo na nila, oh. Diyo. Basic lang tayo, syempre. Naka-automatic sila, boss. Oo. Pero mas safe to kasi nakakambyo tayo. May engine brake. May engine brake din naman yun. Ang sarap ng beer nito mamaya. Ang sarap talaga ng beer nito mamaya, promise. Ano to eh, alam mo yung di ka pagod pero pang relax yung feeling na nararamdaman mo. Kasi nga ating konting kasi nga ating konting alugin natin ang puto si Cardoy. Oo, ha? Old school yan pero maaasahan niyang relax natin. Ito na naman, matarik na naman and again. Pero nakakatuwa, no? Hindi mo kasi in-expect na may ganito kaganda talaga sa Pilipinas, di ba? Not unless lilibutin mo, kaya kailangan kayong mga nanonood dyan mag-explore kayo na mag-explore. Napakaganda ng bansa natin, ang dami nyo pang pupuntahan. Kita nyo naman, 22 years old, basic na basic pag-engage mo ng Porlo, di ba? Walang ka problema. Napakatarik nito. Siguro kung meron tayong panukat dito, mga ano to, mga sa tingin mo 50? 45? Tingnan mo yung nasa likod namin. Pakita mo dyan yung nasa likod. Katsagayin mo lang para safe ka. Kung hindi, dire-diretso ka, ang taas nito. Mas malala to. Yan o, paliko pa. Kami takbo natin, 0. Grabe naman yan. May mas matarik pa pala dun. Direct. Warm up lang pala yun. Wala bang hagdan? Napakatarik nito. Kulay. Akin na. Hello, boss. Kaya mo naman. Grabe na yan. Diba? Ang lala. Warm up lang pala yung kanina. Ano takbo namin, oh. Pag napanood mo to, hinga-hinga din, ha. Nanay ko kasi matatakotin sa mga ganito yan. Diretso na tayo, eh.
dumaan sa bangin. Yung mga gamit natin. Ay! Meron pa! Ayaw pa niya maawat. Nag-off-road ako pero ayoko naman ganito matatarik. Wala talagang may kalalagyan pa dito. Ito mo. Diba? So after ng mga malalang mga descent, ito na-reach na natin yung ilog sa gitna ng Daang Katutubo at ng Daang Kalikasan. Ganda ng ilog, grabe eh no. Oh, first river crossing namin. Ayan. Uy, may pulo. Naglaro-laro lang kanina ng konti video para sa method and sa Nito. Then diretso na tayo, papunta na tayo ng Daang Katutubo. It's getting late, it's almost 6 o'clock. Kaya kailangan na natin mag-camp. At wala pa tayo nakikita ng camp. Strike anywhere tayo, wala kasi tayo ditong designated campsite. So pilihan naman tayo mag-camp anywhere. Yun nga lang, literal anywhere, walang designation. Raw camping. Para akong bumalik sa day 1. Alam mo yun? Naalala ko tuloy nung umpisa. Talagang strike anywhere din kami noon. Ayan. So meaning ang ay, wala palang sibilisasyon. Ginagawang tulay pala to. Akala ko highway na yun nasa ibabaw natin. So yun yung mga gumagawa dito. Sarap ng ulam siguro nila. Tignan nyo, kasi malapit na tayo sa Zambales. Kung mapapansin nyo, yung mga nakapunta na sa Cotto Mines, tignan nyo yung gilid Jay, di ba? Parang na, di ba? Sounds like Cotto Mines. Sounds like. Parang na siyang Cotto Mines. So may konting trail pa pala. Makikita ko doon. May dinadaanan pa silang off-road doon. Dito sa convoy natin, yung rig natin yung pinakamatanda. O di ba? Parang Cotto Mines talaga. Ganda oh. Swimming pool ulit yan. Malalim. Hindi siya mababaw, malalim. Yes. Yan yung LN natin, kahit pogi, hindi lang siya pang forma, pang trail din siya. Yun, ang ganda dun And finally, napagkasunduan dito tayo magka-camp. Dito kami sa tabing ilog. Walang road choice. Ito ang pinakamagandang. Naghanap ba kayo ng bonfire? O yan, una na. Isang linggo. Alam mo sino nag-bonfire ka? Dito yung mga wrong turn. Ayun, yung soft ice. Naririnig na nila tayo ngayon. You turn me upside down. iCamper Exocel na 270. Available yan, syempre, overland. And if I let it begin, so gravitational pull, talagang hihilain ka. Yung steep niya pa, yun din yung challenge doon. Kaya kahit mag full stop ka, kahit i-park mo na, pababa ka pa rin, Kahit nakayuto-yung bumabagsak. umuus-us pa talaga yun. hey, it's alright now. Listen to such a beautiful sound. Hey,
1. Yan yung villa number 2. So, dito naman yung aming veranda. Ano tayo, raw camping tayo ngayon eh. Wala tayong tubig, wala tayong kuryente, walang restroom, walang kahit ano. So, ano tayo, back to square one. Natin, simple yan lang yung preparation natin kasi overnight lang naman tayo. Yes, sir. Diba? Simple lang naman. Ano ba naman yung Simple yan lang ang dinner fried natin. chicken, embutido, Overnight lang tayo. menudo, Boss, bago saing na kanin. okay po. Meron din tayong ampalaya salad. Meron tayo dong coke, tsaka fruit juices. Simple lang kami for overnight. No, I mean, hindi tayo aesthetic ngayon. Yes, sir. Ano tayo? Ano tayo ngayon? Outing mode. Moro-moro ngayon tayo. Outing mode. It's alright now, but I don't know if I can take another go round. First dibs sa ating embutido ni Boss Chito. Thank you, Boss Chito. Chicken. It's alright now, but I Panalo, don't know if I can take another go round. So, it's our second day and magpe-prepare na rin kami kasi we're about to roll out. Breakfast lang kami. Dadaanan namin ulit is yung dinaanan namin kahapon, which is yung Daang Kalikasan. So, this is Daang Katutubo. Nothing special naman kasi dito kasi puro karsada na and hindi kasing scenic nung ruta ng Daang Kalikasan. So, babalik kami doon. So, ang masayang part dito kasi lahat ng descend namin kahapon, puro ascend naman yung puro paakyat. Di naman nahirapan si LN, kaso nga, talo ang mainitin pag ito ang dinala mo for this kind of activity. Talagang mabagal siya. Pero, it will not fail you. Talagang aakyatin niya yan, ibababa niya yan. Which is more safe pag halimbawang steep. Kasi talagang pag sinabi mong crawl, talagang crawl lang siya. Nagpe-prepare lang kami ng breakfast tapos maliligo kami dun sa pool. Then roll out na. Ayan, dito kami maliligo. Meron silang pool dito. Malalim, Jay? Malalim, boss. Dito tayo ngayon maliligo. Malalim to, sabi ni RJ. Magano lang tayo, half pat lang tayo. Kasi 24 hours na kaming hindi naliligo. Linaw. Hindi pwede matagal maligo. May Ano? May gagapong na ahas. Eh, ito ang ganda ng campsite namin, no? Tingnan nyo, oh. Di ba? Ito yung ating hillock. Yan, dyan yung papuntang Daang Kalikasan. Ito yung Daang Katutubo. Ligo na! Dapat maliligo ako dun sa pool eh. Wala silang sumigaw dun sa dulo, may asa naman daw. Pinadali ako na, kung di ako nabasa, hindi na ako maliligo eh. Rolling out! It's 10:36 in the morning. So mga in less than 2 hours nasa na kami, top side na kami. Makakabalik na kami dun sa pinagsimulan namin. So kagabi sobrang lamig. Uy! Hindi mo nakita yung bato dun ah. Sobrang lamig kagabi. Siguro parang mga 18? Ano sa tingin mo, Jay? 18 yung boss, ang lamig. Mga 18, no? Malamig. Hindi ako hindi ako nag-fan kasi maginaw na. Pero ngayon, tanghali na. Siyempre, solar boys na tayo ulit.
mainit na, at napakamalangaw dito. Sobra. Hindi ko alam kung nakikita nyo may mga lumilipad na langaw ngayon. Kaya nagbubugaw kami ng langaw ngayon. Gustong sumama sa Maynila. Sa Laguna ng mga langaw. Ayun, ang ganda talaga ng pool na yan, no? Oo. Ayan. Kaya lang, dyan ang gagaling. Oo, dito nang gagaling yung ano eh. 3 asang sightings namin dito. Ayun oh, tignan mo Brad, ang ganda oh. Oh. Diba? Look at that. Sabi nga ni Kuya F, look at that, mate. Boss! Sticker po. Boss, may YouTube channel ako, panoorin nyo na lang. Makikita kayo dun. Kaway kayo. Pakita mo sila. Yun! Ganda ng sakyan old school. Old school yan eh. Marami rin palang mga ano dito, naliligo dito mga lokal eh, no? Yan, bigyan mo rin sticker yan. Bigyan natin sticker. Or, bigyan mo sticker. Kuya, sticker oh. Tutuwa mo sila. Kuya, mapapanood nyo yan sa YouTube channel namin. Pasyalan dito ng mga lokal dito eh, during weekends eh. Yun nga lang, may mga nakita kami mga basura doon. Nakaraang mga nag-camping. Ayun, nag-iwan ng mga basura doon. So tayo, dala natin yung basura natin andyan sa likod. Mamaya natin i-dispose. Usually yung mga basura na binibitbit namin, dinidispose namin yan sa mga gasoline station. Yung may mga basurahan doon. Ito yung binaba namin kahapon. So ito yung Matarik. So Matarik na packet naman ngayon. Kaya patay aircon na naman tayo dyan para hindi mahirapan si LL. Ayan, packet na po tayo ulit. So right now naka 4 high tayo, first gear. Talagang matarik. Salud natin lahat ng alikabok. Eh mga lakaw, di ba? Inimbitan nila yung sarili nila eh. Sinama na pati kamag-anak. Nag-air down nga pala ako. Nag-air down ako, naka 25 lang ako sa lahat ng 4 na gulong. Para lang mas may traction. Ganda, no? Ngayon ko lang na-feel yung mga napapanood ko pag karera kasi 'di ba lahat sila doon naka-manual. Ngayon ko lang na-feel na mag off-road ng naka-manual. Ano rin pala no, challenging. Ang layo sa automatic. Kasi lahat ng dinadrive natin automatic eh. Pero ang maganda lang sa manual, talagang ikaw yung may full control. Yung diskarte ng pedal mo, yung footwork mo. Ang ganda oh. Taas. Ang taas. Ayun yung ibon. Ay, drone pala yun. Wow, may drone. Nag-set up na pala sila. Yun oh, malalang ano din to, uphill din to. Loose kasi yung ano eh, loose kasi yung ground, sobrang dry. So, yung traction talagang medyo kaunti lang ang traction na makukuha mo. Kaya hindi mo siya pwedeng ano din, upakan. Dapat ano lang, sakto lang. Kasi mag-i-spool lang na mag-i-spool to pag inupakan mo eh. Kaya dapat swabing-swabe lang. Lalo ito pagpababa.
nandito na po tayo ulit sa checkpoint kung saan tayo nagsimula. And nakita nyo naman lahat kung gaano kaganda tong Daang Kalikasan papuntang Daang Katutubo. So kung pupunta kayo dito, make sure marami kayong dalang memory cards sa battery kasi non-stop na breathtaking views ang makikita nyo. Talagang busog na busog kayo. So it's a raw camping, so walang tubig, walang kuryente, walang signal. So dapat paghandaan nyo din mabuti yun. And make sure yung brakes nyo kung hindi bago, make sure na hindi pa manipis kasi sobrang daming pababa, sobrang daming paakyat. So you have to consider yung safety ng sasakyan nyo. So kanina lahat ng ginawa natin puro engine braking lang, kaya sa susunod, kaya pagpunta nyo dito, make sure huwag kayo magbababad sa brakes. So baka ma-excite kayo, napatingin kayo sa malayo, ang ganda ng view, tapos biglang naka-brakes lang kayo pirme, mag-overheat yung brake. Pag nag-overheat yung brake, syempre lulusot. So yun yung mga bagay na kailangan yung ingatan pag nasa mga ganong terrain kayo. And make sure yung inyong sasakyan condition, so the radiator, the tawag dito, engine coolant, lahat yan dapat i-check nyo. Safety first. So make sure yung mga gulong nyo din nasa magandang condition kasi harsh yung terrain, may bato na malalaki, medyo matatalim, and loose yung sand and yung graba, kaya talagang dapat dito marunong kayo pagdating sa engine braking, sa braking. So hindi to pwede mag-apply lang kayo na mag-apply ng preno. So yun yung mga napansin ko na kailangan yung i-take note when you go here sa Daang Kalikasan. Oh, yung atin palang Enthusiast Since Day One shirt, naka-sale pa din po siya. It's buy one take one for 800 pesos until supply lasts. Any size, any color, any design. Ganun din po sa hoodies for 1,200 naman. So again, bago natin tapusin to, gusto ko po magpasalamat ulit sa lahat ng nanonood ng Jack episodes. Sa mga bago pong nanonood, welcome po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Road to 100,000 po tayo, nasa 70k na po tayo. Isang subscribe nyo po is a big help to achieve the silver play button. So again, maraming salamat po sa patuloy na panonood ng Jack episodes. See you on next episodes. Ingat! Today, it's Friday, February 9 at nandito tayo ngayon sa Crystal Beach, Zambales for OK Camp Out Season 2 by Overland Kings. OK Camp Out is an event where all types of car camping are present. Maybe camper van, a trailer, overlanding rig, or just your all-around recreational vehicle. Simply, strangers turn into friends. It's fun! Wala bang second challenge, guys?